Hello guys, magandang araw. I-share ko lang pala sa inyo kung paano ko gumagawa ng sauce para sa salad. Ang una ko munang ginawa ay naglagay muna ako ng oil. Tapos naglagay ako ng mustard. Konti lang yung nilagay ko at hindi ko dinamihan. Kasi medyo maanghang siya at ayaw yun ng mga hindi bata. Hindi sila mahilig sa maanghang katulad ko. Ang mahilig lang sa maanghang ay yung panganay kong anak. Pagkatapos ko naglagay ng mustard, naglagay naman ako ngayon ng suka. Naglagay lang ako ng 1 tablespoon kasi itong suka na to masyado siyang maasim. At ang susunod ko namang nilagay ay paminta. Pagkatapos, maglalagay naman ako ngayon ng garlic powder. Gustong-gusto kong nilalagay sa salad yung garlic powder. Mas nasasarapan ako kapag naglalagay ako ng garlic powder kapag gumagawa ako ng salad. At isa din pala ito sa nilalagay ko kapag gumagawa ako ng sauce para sa salad. Ito yung tinatawag nila na herbe de Provence. At ang susunod ko namang ilalagay ay asin. Kung gusto nyong gayahin yung sauce na ginagawa ko, okay lang naman kahit hindi magkasunod-sunod yung mga yan. Ako kasi ganyan lang yung ginawa ko. At ito naman yung pinakalas na ilalagay ko. Ito yung tinatawag nila na persil. Malapit na ngang maubos kasi gamit na gamit talaga siya. Dito kasi sa bahay kapag pinaghahanda ko ng pagkain yung mga anak ko, hindi nawawala yung salad sa kanila. So ayan, tapos ko nang na-mix lahat ng mga ingredients at ang susunod ko namang gagawin yan, ilalagay ko na yung salad. Sa lahat ng iba't ibang klase ng salad dito sa France, ito yung pinakagusto ko. Ito yung tinatawag nila na batavia. Hindi ko lang alam kung ganun yung pagka-pronounce niya, pero ito talaga yung gustong-gusto ko na salad. At ang sauce naman na ginawa ko, ito yung sauce na gustong-gusto ko kapag gumagawa ko ng salad dito sa bahay. Pero marami namang iba't ibang klase ng sauce, ito lang talaga yung gustong-gusto ko. Nagdagdag pa pala ako ng konting garlic para mas masarap. Nakulangan din ako sa paminta, kaya ayan, nagdagdag din ako. So ayan guys, tapos ko nang gawin tong salad. Hindi na pala ako naglagay ng sibuyas kasi hindi ko makain ng sibuyas yung dalawang anak ko. At hindi na rin ako naglagay pa ng kamatis. At ito pala yung ipapartner ko sa salad. Bali, bumili ako kanina ng pizza para sa mga bibili bata. Sana ako kanina ng luto na, kaya lang, ang daming nakapila, kaya ito na lang yung binili ko. Saka, mabilis lang naman itong lutuin. Sa salad lang sila ngayong gabi, tapos with pizza. So, ayun lang. Papainit ko lang to ng mga nasa 8 to 10 minutes. Ayan. At saka, dinagdagan ko din pala ng konting cheese kasi yun yung request ng mga bata. Mahilig din kasi sa cheese yung mga anak ko. So, dalawa kami ng asawa ko yung walang kahilig-hilig sa cheese dito sa bahay. Ewan ko ba sa asawa ko, parang hindi siya friends. Kasi alam ko yung mga friends, mahilig talaga sila sa cheese. Kumakain din naman ng cheese yung asawa ko, kaya lang kapag luto lang ito. At hindi mo talaga mapapakain yung asawa ko kapag ganito yung ibibigay mo sa kanya. Yung mga biyanan ko naman, hindi talaga nawawala yung cheese sa kanila. Pero ewan ko ba sa asawa ko, parang hindi siya France. Siguro may mga friends din talaga na hindi kumakain ng cheese. Bali sa tagal ko na kasi dito sa France, yung asawa ko pa lang yung alam ko na hindi kumakain ng cheese. Halos lahat ng mga kakilala kong friends dito kumakain sila. So ayan, naluto na yung pizza at pakakainin ko naman na ngayon yung mga chikiting ko. Ito yung dinner nila ngayon at kanina napabayaan ko yung pizza. Muntik na talagang masunog lahat. Mabuti na lang dumating si Johnny kasi kung hindi siya dumating, sunog na sunog talaga tong pizza na to. Pero kahit papaano, okay naman at hindi nasunog lahat. Pagkatapos ko namang napakain yung mga anak ko at nandun na sila lahat sa kwarto. At ang gagawin ko naman ngayon, ilalagay ko to lahat sa plastic at ilalagay ko sa freezer. Itong cordon bleu naman, meron siyang 10 piraso. Ang gagawin ko, maglalagay ako sa isang plastic ng tig-3. Para kapag magluluto ako, kukunin ko na lang sa may freezer. Yung mga anak ko lang naman yung kumakain nito, kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko sa isang plastic ng tig-3 para tagi-isa sila. At itong pork naman na ito ay ilalagay ko lang sa isang plastic kasi lulutuin ko yan ng minsanan. Yan yung pangahalo ko sa may sisig. Meron kasi akong nabili na tenga ng baboy pero hindi ko muna lulutuin ngayon. Kapag dinalaw ako ng sipag, dun ko palang lulutuin. At ito namang pork na to, ang gagawin ko, ilalagay ko naman na isa-isa sa may plastic. Minsan kasi kapag nagluluto ako ng gulay, ito yung ginagawa kong pangsahog. At kaya ko rin nilalagay na pa isa-isa sa may plastic kasi kapag may pasok yung mga anak ko, ako lang naiiwan na mag-isa dito sa bahay. Kaya kung halimbawa gusto kong magprito ng baboy, so ayun ang ginagawa ko, kumukuha na lang ako sa freezer. Kasi kung halimbawa 2 o 3 yung ilalagay ko sa isang plastic, kapag magluluto ako, hindi yun madali kasi kailangan mo pang i-defrost lahat. At saka isa pa, hindi madaling kunin kapag kukuha ka lang ng isa. Kaya ganito palaging ginagawa ko. Para sa akin, mas nakakatipid pa ako kapag ganito yung ginagawa ko. Sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon, lalong-lalo na yung mga karne ng baboy, karne ng manok, karne ng baka. Lahat-lahat wala na talagang mura ngayon, kaya kailangan talaga nating maging wais na misis. Kawawa naman kasi yung naghahanap buhay, kaya kailangan ko talagang magtipid-tipid. Ang maganda naman kasi sa asawa ko, never siyang nagreklamo. Kahit wala akong trabaho at wala akong naitutulong sa kanya, never yung nagreklamo. Ang importante lang sa kanya ay naalagaan kong mabuti yung mga Meron nga ako napanood sa Facebook, ang sabi ng lalaki sa asawa niyang babae, palaasa daw. At saka sabi pa niya, pabigat daw yung asawa niyang babae. Kasi nga yung asawang babae, wala siyang trabaho at nag-aalaga lang siya ng mga anak nila. Diba? Sobrang sakit pakinggan yun, lalong-lalo na kapag asawa mo pa mismo yung nagsabi sa'yo na pabigat ka. Ang hirap kaya mag-alaga ng mga anak, lalong-lalo na kapag maliliit pa sila. Nakakapagod kaya maging housewife. Tapos, ganun pa yung maririnig mo sa asawa mo. Ay naku, ba't na naman tayo napunta doon? So anyway, tapos ko nang maibalot lahat. At ang gagawin ko naman ngayon, ilalagay ko na lahat sa my freezer. Ito lahat. Yan. Tipid pa ako sa ganito kapag
pag hinahati-hati ko sila. Kasi kapag niluluto ko minsanan, sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon, lalo na yung manok, sobrang mahal ngayon. Tapos yung baboy, ang mamahal na. Lahat, sobrang mahal na, kaya ginagawa ko, bumibili ako ng mga ganito, tapos hinahati-hati ko. Tapos pag magluluto ako, sinasawag ko na lang sa gulay. Kaya at least, puro gulay kinakain ng mga anak ko. Tapos, ang ginagawa ko lang, kumukuha lang ako ng yung pangsahog para naman kahit papaano may lasa yung gulay. Nalagay ko na lahat sa freezer at ito naman yung nakalimutan ko ngayon. Balang ginagawa ko naman dito, binabalot ko rin siya isa-isa. Pinangsasahog ko lang din naman kasi ito sa mga gulay-gulay. Kapag nagluluto naman ako ng pansit, pinangsasahog ko ito sa kayong baboy. So ayun lang guys, maraming salamat sa panunood. See you next time. Au revoir!